Dahil doon ay sinabi nito kay Wei Wen na simulan na nila ang paghahanap ng mas maganda at mas malaking lugar para doon. Naalala naman nito na meron palang importanteng mangyayari sa araw na yun kaya tinanong niya ang babae kung ano na ang nangyari. Sinabi nito na paalis na si Elder Rong at ang kanyang pamangkin na si Rong Zuquan para sa kanilang meeting. Papunta na daw sila sa bansang Ti para kausapin ang hari nito na si King Marcus X. Habang nasa eroplano ay sinabi ni Jaquan sa kanyang uncle na masyadong obsessed ni Marcus X sa kapangyarihan kaya sigurado ba sila na magtatagumpay sila doon. Nagulat naman ito nung sinabi sa kanya ni Elder Rong na sa kasaysayan, pilit inaalam ng mga kings at emperors kung ano ang paraan para humaba ang kanilang mga buhay. Dahil doon ay hindi naman siguro sila mahihirapan sa pag-imbita sa kanya sa Eternal Club dahil yun mismo ang maibibigay nila sa kanya. Ang problema lang daw, paano naman nila mauuwi sa kanila ang king ng isang bansa? Sinabi naman sa kanya ng kanyang pamangkin na dala naman nila ang lahat ng medical records niya simuna nung muntik na siyang mamatay hanggang sa ngayon at siguro naman daw ay sapat na yung ebidensya para maniwala ito sa kanila. Huminga naman ng malalim ang matanda at pumikit at sinabi na sana nga ay sapat na yun. Tumingin ito sa labas ng kanyang bintana at inisip na kailangan niyang magtagumpay doon kahit na anong mangyari dahil hindi pwede na mabaigo niya ang unang expansion ni Mr. Lee sa ibang bansa. Mabilis nang lumipas ang ilang oras at makikita natin na nasa bansang Ti na sila at mapalit nang dumating sa palasyo ng hari. Pagkatigil ng mga ito sa harapan ay agad silang sinalubong ng isang royal guard. Tumingin si Elder Rong sa palasyo at nakangiting sinabi na bata pa siya nung huli siyang nakapunta doon. Napalingon naman ito sa gilid dahil narinig nito na merong tumawag sa kanya na Senior Rong. Iyon na pala ang hari ng bansang Ti at masaya nitong sinabi sa matanda na long time no see at mukhang pag-anda na ng pag-anda ang kanyang kalusugan. Agad namang kinamayan ni Mr. Rong ang hari at sinabi na masaya ito para sa kanya dahil siya na ang bagong hari doon at sigurado daw siya na magiging mabuti itong pinuno gaya ng kanyang tatay. Nagpasalamat naman agad sa kanya si Marcus at sinabi na matagal na niyang naririnig sa kanyang tatay ang magandang relasyon nito sa Rong family dahil sa palitan nila ng business. Bago pa lumalim ang kanilang usapan ay sinabi na ng hari na pumasok na muna sila sa loob para maupo at doon na ituloy ang kanilang pag-uusap. Pagkaupo nila sa living room ay sinabi nito na subukan niya ang soup na hinanda nila para sa kanya dahil gawa daw yun sa pinakakwalidad ng ingredients. Masaya namang nagpasalamat doon ang matanda at sinabi na alam niya na ang soup na yun ang national dish ng kanilang bansa kaya maswerte daw siya na matitikman niya ulit ito. Habang tinitikman ni Rong ang sabaw ay bigla namang iniba ni Marcus ang usapan at sinabi na ang huli nitong balita sa kanya ay nasa kritikal na kondisyon na ito pero buti na lang daw ay maayos na ang kanyang pakiramdam. Ngumiti pa siya at sinabi na para sa kanilang edad, kailangan na nilang alagaan ng maayos ang kanilang mga katawan. Natigil naman ang hari nung tinawag siya ng matanda at sinabi nito na meron siyang itatanong. Nakangiti at medyo mayabang nitong tinanong kung ano ang masasabi nito sa kanyang kondisyon ngayon. Nagulat naman ito at sinabi na tama nga ang iniisip niya kanina pa. Meron daw kakaibang nangyari kay Elder Rong dahil masyado itong masigla at puno ng buhay para sa isang tao na mahigit 100 taon na. Kaya, diniretso na nito ang matanda at sinabi na alam niya na hindi business ang pinunta nito doon kaya kung pwede daw ay sabihin na nito ang kanyang gusto. Hindi naman agad inamin ni Mr. Rong ang totoo at sinabi na muna na meron kasi siyang espesyal na regalo sa bagong hari. Nung tinanong nito kung ano yun ay tinawag na nito agad ang kanyang pamangkin at sinabi na ilagay na nito doon ang kanilang dala. Hindi naman alam ng hari kung ano ang tinutukoy nito dahil ang dala lang ni Jaquan ay isang tablet. Bigla namang nag-play ang video doon at makikita natin na yun ang araw na malapit nang mamatay si Elder Rong. Nakita nito na dumating na doon ang ating bida kaya nagtaka si Marcus kung ano ang sinasabi nitong pagbili ng oras. Pinanood lang niya ito ng pinanood at nagulat na lang nung dumating na ang video sa part na binibigay na ni Lee sa matanda ang binili niyang oras. Dahil nakita na ni Mr. Rong na binabanan ng hari ang tablet ay sinabi nito na ang kanyang nakita ay ang time merchant na si Mr. Lee. Ngumiti ito sa harap ni Marcus at tinanong agad kung gusto ba nitong malaman ang lahat.
Nung narinig na ng hari ang lahat ay makikita natin na hindi nito alam ang iisipin o mararamdaman. Dinagdag pa ni Mr. Rong na gumagastos siya ng naparaming pera para bumili ng oras kay Lee pero ayon sa kanya ay sulit naman ito ng sobra. Dahil daw doon ay nananatili pa rin siyang malakas at ang pinakaimportante ay siya pa rin ang namamahala sa Rong family. Sobrang halaga daw ng oras kaya hindi ito pwedeng masukat ng kahit na gaano karaming kayamanan. Seryoso lang nakikinig sa kanya si Marquez pero iniisip nito na tama nga ang sinasabi ni Elder Rong dahil pag nagkaroon din siya ng mas maraming oras ay mas maraming kapangyarihan pa ang kanyang makukuha. Bigla naman itong tumayo at sinabi sa matanda na pupunta doon ang kanyang doktor para bigyan ng full body examination si Mr. Rong. Hindi daw kasi pwede na maniwala na lang siya sa lahat ng sinasabi nito nang wala man lang pruweba. Pero, kung totoo daw ang kanyang mga sinasabi ay sasama ito sa kanya pabalik ng China para makausap ng personal ang Time Merchant. Bumalik naman na ang ating storya sa headquarters ng Eternal Club at makikita doon na iniisip ng ating bida ang pangpito niyang empleyado na si Hao Gaoming. Meron daw itong kalmadong utak at ginagamit nito ang kanyang curiosity para pag-aralan ang lahat ng bagay. Isa itong world-class academic na kahilera nila Mr. Tang at Mr. Greta at ang employee rating niya ay 10 out of 10. Hindi daw niya ito kailangang pilitin dahil mas mabuti daw na hayaan ito ang kanyang pagkamalikhain dahil baka iyon ang kailangan nila para magawa niya ang perpektong ecological system na kanilang hinahanap. Sinabi nito na balang araw, magawa na sana nila ito agad at kung maaari ay magkaroon sana siya ng maraming microscopic worlds. Pag nangyari yun, magiging isang malaking chessboard na lamang daw ang kanilang mundo para sa kanya at makokontrol na niya ng parang mga chess pieces ang lahat ng nandoon. Pagkatapos noon ay bigla naman itong naalala si Elder Rong at inisip na ilang araw na nung huli itong nagparamdam sa kanila. Kasama daw ang hari na si Marquez X sa kanyang mga plano sa hinaharap kaya sinabi nito na sana naman ay walang naging problema. Sakto naman ito dahil bigla na lang pumasok sa kanyang opisina si Wei Wen at sinabi na merong tawag para sa kanya at iyon ang elder ng Rong family. Pagkasagot nito ay tinanong niya agad sa matanda kung kamusta na ang kanyang misyon. Habang sinasabi nito kay Lee ang lahat ay naghihintay lang doon ang babae at naghihintay sa sunod na utos ng kanyang boss. Nung nasabi na nito ang lahat sa ating bida ay masaya nitong sinabi kay Mr. Rong na mahusay ang kanyang ginawa at hihintayin na lang nito na dumating sila doon kasama si King Marquez X. Pagkababa nito ng telepono ay napansin agad ni Wei Wen na masaya si Lee kaya sinabi nito na mukhang matagumpay ang misyon ng Rong family. Sinabi nito na tama siya at dahil doon at sa wakas ay mag-uumpisa na rin ang kanilang expansion sa ibang bansa. Tama daw talaga na ang Rong family ang ginawa nilang representative dahil sa napakalawak nilang koneksyon sa mundo. Dahil merong magandang nangyari ay meron itong mga kasamang problema kaya tinanong agad ng ating bida kung ano ang plano ng kanilang consultant na si Miss Wei Wen. Huminga ito ng malalim bago magsalita at sinabi na ang bansang T ay isang arkipelago sa isang tropical region kaya merong strategic value ng lugar na yun. Napakarami din daw dong pribadong isla kaya pwede nilang tanungin ang hari kung maaari ba silang pagbentahan ito para magamit nila ito sa hinaharap. Nakita na din daw nito ang layout ng kanilang city at sinabi ni Wei Wen na pwede din silang gumawa ng secret base sa ilalim nito. Napakagandang ideya daw nito dahil hindi sila paghihinalaan ng kahit sino dahil nasa ilalim sila ng milyon-milyong tao sa isang city. Pagkatapos marinig ni Lee ang lahat ng ideya ng babae ay sinabi nito na kakaiba talaga siya mag-isip at pwede daw nila itong gawin pag ayos na ang lahat. Dahil doon ay sinabi ni Wei Wen na pagdating ng hari ay kailangan agad nila itong sabihin sa kanya. Sumang-ayon naman ulit sa kanya ang ating bida at sinabi na pag-anda na ng pag-anda ang mga nangyayari sa kanila at sana daw ay tuloy-tuloy na ito. Mabilis nang lumipas ang ilang araw at makikita natin na lumipat na ang ating storya sa isang kainan na merong napakaraming tao. Meron dong nag-iinom, naninigarilyo, at rinig na rinig doon ang ginagawa sa kanilang kusina. Pagdating doon ni Elder Rong at ng kanyang pamangkin ay tinanong agad siya nito kung doon ba talaga ang lokasyon. Hindi daw kasi bagay ang lugar na yun sa hari ng isang buong bansa.
Hindi naman nag-alala doon ang matanda at sinabi na meron sigurong rason ang time merchant kung bakit doon niya gustong makipagkita sa kanila. Tumingin ito sa kanyang likod at sinabi na alam niya na hindi pa ito nakakapunta sa ganong mga kainan kaya niyaya na niya ito para umupo. Hindi naman alam ni Marcus ang nangyayari dahil habang nakatingin sa magulong lugar na yun ay inisip nito kung naloko ba siya ng wrong family. Matagal na daw siyang pumupunta sa China pero ngayon lang siya nakapasok sa ganun lugar kaya inisip nito kung isa bang scam ang ginagawa sa kanya ng matandang yun. Pero, dahil nandun naman na daw siya ay wala naman ang mawawala kung kakausapin niya ang sinasabi ni Elder Rong na si Mr. Lee. Pagdating sa pwesto ng ating bida ay nanghingi agad ng tawad si Mr. Rong dahil pinaghintay daw nila ito. Sinabi naman ni Lee na ayos lang yun at sakto nga lang ang punta nila dahil nandoon na ang kanyang mga in-order. Pagkaupo ng lahat sa lamesa ay bigla na lang tumahimik ang lahat dahil wala munang nagsalita. Inisip ni Marcus kung ano kaya ang iniisip ni Mr. Lee dahil hindi man lang daw siya nito kinakausap. Isa daw siguro ito sa kanyang mga teknik pero asa daw siya dahil isa siyang hari kaya kung gusto siya nitong kausapin ay kailangan niyang mauna. Nagulat naman ang lahat dahil dumating doon ang may-ari at tinanong kung meron bang order ang mga bagong dating. Sinabi naman sa kanya ni Jaquan na nandoon sila para sa business kaya pag meron silang kailangan ay tatawagin na lang nila ito. Bigla naman itong binagsak sa lamesa ang kanyang papel at sinabi na meron na namang gumagawa ng business sa kanyang kainan. Kahapon lang daw, meron pumunta doon na 5 tao at gumawa ng mukbang live stream. Pinaliwanag nito na eat all you can ang kanyang kainan kaya napakaliit lang ng tubo nito. Sa alak lang sila nakakakuha ng malaking balik kaya kung gagawin lang daw nila ang ginawa ng mga tao kahapon ay pwede na silang umalis. Bigla namang nagsalita si Elder Rong at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala dahil marami silang bibilhin na alak at mag-iiwan pa sila ng malaking tip. Bigla namang nagbago ang ugali ng may-ari at sinabi nito na pasensya na sa abala at maghintay lang sila doon dahil siya na mismo ang kukuha ng kanilang order. Nung nakaalis na ito ay hindi na natiis ni Marcus ang lugar na yun kaya tinanong na nito si Mr. Lee kung ano talaga ang ginagawa nila doon. Dahil nagsalita na ang hari ay pinitik na nito ang kanyang daliri at pinabilis na niya ang kanilang oras ng 1,000 times. Dahil doon ay gumalaw ng sobrang bagal ang lahat kaya inisip nila Marcus na tumigil ang mga ito. Agad naman siyang hinaranggan ng kanyang mga bodyguards dahil hindi nila alam kung ano ang plano ng time merchant. Bigla na lang itong ngumiti at sinabi sa hari na siya ang may gawa nito at ang tawag niya doon ay temporal field. Dahil sa ginawa ni Lee ay inisip ni Marcus na totoo nga ang lahat ng sinabi sa kanya ni Mr. Rong. Natigil naman agad ito sa pag-iisip dahil sinabi sa kanya ng ating bida na meron silang kasabihan sa China. Mas mahirap daw malaman ang isang sekreto pag nakahalo ito sa napakaraming tao. Kaya, kung meron daw silang gustong itago ay pwede daw nila itong gawin sa ilalim ng isang city. Hindi naman gumana sa hari ang mga paimpol ni Lee dahil napansin niya na nagpaparinig ito sa kanya. Direkta nitong tinanong ang time merchant kung ang sinasabi ba nito ay gusto niyang gumawa ng isang sekreto sa ilalim ng isang city sa kanyang bansa. Dahil sa sinabi nito ay hindi na nagpakipot ang ating bida at sinabi na tama siya at dahil siya ay isang hari ng bansa ay hindi siya magkukulang sa pera. Alam din daw niya na hindi rin ito magkukulang pagdating sa kapangyarihan at mga tao. Pero, ang kaya daw nitong ibigay sa kanya ay ang abilidad na mahawakan ang lahat ng iyon habang buhay. Ang ibibigay daw niyang kalapit kay Marcus pag ginawa nila iyon ay magkakaroon siya ng pagkakataon para maging isang Eternals. Kailangan daw niya itong pag-isipan ng mabuti dahil ang inaalok nito sa kanya at immortalidad. Pumikit naman si Marcus dahil nakakatukso naman daw talaga iyon pero isa pa rin daw siyang hari. Alam naman daw siguro ng ating bida na hindi siya pwedeng gumawa ng desisyon para sa kanyang bansa na hindi kinukonsidera ang mga mamamayan doon. Ngumiti naman si Lee at sinabi sa hari na hindi niya kailangang mag-alala dahil hindi lang naman ang lugar sa ilalim ng kanyang city ang kanilang gagawin. Habang naglalakad papunta sa kanila si Wei Wen ay sinabi ni Lee na simula nung unang panahon ay nangongolekta na siya ng mga talentadong tao. Ang plano nila ay gumawa ng mga experiment sa bansang T at hindi daw niya kailangang mag-alala dahil makikinabang din naman sila doon.
Lumapit ito sa kanilang leader at sinabi na nasa kanya na ang dokumentong pinapadala nito. Nilapag naman ito ni Lee sa harap ng hari at sinabi na bago siya gumawa ng desisyon ay basahin na muna niya ito. Pagtingin nito sa mga papel ay makikita sa itsura nito na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pinaliwanag sa kanya ng ating bida na iyon ang kanilang mga plano para sa kanyang bansa. Dinagdag nito na hindi lang nila basta gagamitin ang kanilang lupa dahil malaki din ang makukuha nilang pakinabang doon. Kukuha daw sila ng mga trabahador mula sa kanyang bansa at meron pa silang parte sa kikitain nilang pera taon-taon. Napangiti naman na doon ang hari pero sinabi nito na kahit maganda ang kanilang plano ay kailangan pa rin nilang magnegosasyon. Pagkasabi naman noon ni Marcus ay tinaas ni Lee ang kanyang kamay para mag-excuse at dumighay. Tinuro nito si Miss Wei Wen at sinabi na ito ang humahawak ng lahat ng negosasyon tungkol sa Eternal Club. Nung sinabi ng hari na naiintindihan naman niya iyon ay pinalabas na agad ng ating bida sa babae ang isang kontrata. Dahil sa experience ni Mr. Rong ay binulong nito kay Lee na masyado pang maaga para pumirma sila ng kontrata dahil kailangan muna nilang masigurado ang lahat bago iyon. Ngumiti naman ito sa matanda at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Nung pinatong na ni Wei Wen sa lamesa ang papel ay inurong agad ito ng ating bida papunta kay Elder Rong. Binasa naman niya ito agad at hindi ito makapaniwala dahil nakasulat doon na meron itong matatanggap na 3 taon ng walang bayad. Sinabi sa kanya ng time merchant na sobra siyang natuwa sa kanyang mga ginawa kaya ito ang naisip niyang reward para sa kanya. Hindi naman na nagsayang pa ng oras ang matanda dahil humingi agad ito ng ballpen sa kanyang pamangkin at agad nang pinirmahan ang kontrata. Dahil doon ay ginamit na ng ating bida ang kanyang kapangyarihan at makikita sa mukha nito na bumata ito ng konti. Dahil sa nakita ni Marcus ay bigla na lang itong napatayo sa kanyang upuan. Isa daw itong milagro at ang tao sa kanilang harapan ang God na gumagawa nito. Tumingin ito ng seryoso sa ating bida at inisip na kailangan niyang siguraduhing magiging matagumpay ang kanilang negosasyon. Dahil ayos na ang lahat ay pinitik na ni Lee ang kanyang daliri para bumalik na sa normal ang oras ng lahat. Agad naman tumayo si Mr. Rong sa kanyang upuan at sinabi na dalhin na nila ang alak doon. Nag-alala agad sa kanya ang kanyang pamangkin pero sinabi lang nito na literal na bumalik siya sa pagkabata kaya hayaan na muna siya nito kahit ngayon lang. Dahil maganda din ang mood ni King Marcus X ay sinabi nito sa kanyang mga bodyguard na bumili pa ng maraming alak dahil magdidiwang sila ngayong gabi. At habang ginagawa daw nila yon, pag-uusapan na nila ng mabuti ang kanilang negosasyon para masigurado na ito at maumpisahan na agad.